Pagkatapos kong pick upin yung mga bata sa school ay dumiretso agad ako sa aking garden para mag-grocery ng panghapunan at pang-afternoon snacks. Ang una kong hinarvest ay itong white na eggplant. First time ko na magtanim ng white eggplant. Mahilig kasi ako sa mga kakaibang gulay at prutas. At sunod naman akong nag-harvest nitong Chinese petchay. Mukha siyang mustasa pero hindi ito mapait. Itong mga gulay dito ay tinanim ng aking tatay noong nagbakasyon sila dito. Dating mga succulents yung nakatanim dito pero pinalitan na namin ng gulay. Ang aim kasi namin ay maging food sustainable itong aming backyard kaya more edible plants ang aming itatanim. Mas maganda kasi pag galing sa ating backyard yung mga kinakain natin para siguradong fresh, organic at pesticides free. Nag-harvest din ako ng bayabas para sa aming pang fruit snacks. Itong pinitas ko ngayon yung pinakamalaking variety ng aming bayabas. At lumipat ako dito sa kabilang puno ng bayabas kasi dito mas maraming hinog. At may nakita na nga akong dalawang nahulog. Ito yung mga na-overripe na nahulog sa puno. Pwede pa namang kainin ito pero pag sobrang lambot na ay tinatapon ko na. Pwede rin siyang gamiting pang flavor sa pagluluto or gawing guava jelly. Hindi lang kasi kami masyadong gumagawa ng jelly kasi iwas sa matamis. Minsan ay hinahalo din namin ito sa ginataang bilo-bilo. Itong bayabas kasi na ito yung kulay pink na mabango. Masarap siyang pang flavor sa mga desserts. Soft and sweet variety ito kaya gustong-gusto ng mga anak ko. At madali mong ma-identify pag hinog na yung mga bayabas na ito kasi nagyayelo yung kanyang skin. At lumalambot yung skin niya pag nahinog kaya madali lang din itong pitasin kahit hindi mo na ito gamitan ng scissor. Ito na yung aking mga na-harvest na bayabas, isa lang na giant variety at the rest ay mga pink variety na. Marami na kasing nahinog na pink guavas kaya yun yung inuna kong pinitas. Sayang kasi kung mahuhulog lang din sila sa lupa. Yung mga ibang bayabas ay ibibigay namin sa Pilipino na classmate ng anak ko. May isang Pilipino kasi na classmate ng aking panganay. Ang sumunod ko namang hinarvest ay itong mga singkamas. Kinuha ko na din yung mga nag-dried up nitong mga seed pods para may pangtanim ulit sa susunod. Yung mga ibang seed pods nga niya nag-open up na kaya ibinaon ko na lang din yung mga seeds na nahulog dito sa lupa. Itong singkamas ay napakadali lang kasing buhayin. Very low maintenance siya. Isa ito sa mga crops sa aking garden na hindi ko na inaalagaan pa. Binabalikan ko na lang sila kapag harvesting time na. At natapos na rin akong makaharvest ng singkamas. 4 na piraso lang ito pero marami akong mga nakolekta na seed pods na pangtanim. Ang sunod ko namang hinarvest ay itong mga choysam na pechay para ma-tin out ko na rin sila. Ito ay mga tinanim ko from seeds at hindi ko pa sila na-i-spread out kaya i-harvest ko na sila para mabawasan. Flowering pechay ang isang tawag dito sa choysam kasi kadalasan hinaharvest nila ito kapag namulaklak na. Pero pwede pa rin naman itong maulam kahit na wala pa itong bulaklak. Masarap itong choysam kahit na stir fry mo lang siya. Ito ang aking favorite na variety ng pechay. At natapos na akong makaharvest. Solve na naman ang aming ulam pang hapunan at saka pang afternoon snacks. Bago ako magluto ng aming pang-dinner ay magmemeryenda muna ako nitong aking mga hinarvest. Fresh na singkamas at bayabas from garden to kitchen mga kahalaman. At tingnan nyo yung pagkakaiba ng size nitong aking bayabas. Mas malaki talaga itong giant variety. Sabay kong binili yung mga puno nito dati sa palengke. Maliliit na plant lang sila noon. Iisang stall lang yung pinagbilhan ko kaya akala ko talaga magkapareho lang sila. Kaya natuwa ako nung namunga na sila kasi magkaiba sila ng bunga. Ito yung pinakaunang bunga ng aming giant guava. Talagang malaki siya at baku-baku yung kanyang skin pero very crunchy yung kanyang texture. Kung mahilig kayo sa bayabas na sinasawsaw sa suka ay ito yung para sa inyo. Talagang malutong itong bayabas na ito. At itong bayabas naman na isa yung soft and sweet variety.
Kulay pink yung kanyang loob at mas matamis siya kapag mas hinog. Ito rin yung pinakamabango sa lahat ng aking mga bayabas kaya kadalasan itong kulay pink yung ginagamit sa pagluluto. Yung mga iba ginagamit daw nila ito pang pa-flavor ng sinigang pero kadalasan ginagamit ito sa mga desserts. Isa rin itong singkamas sa aking paboritong pang snacks dahil crunchy and refreshing. Maliban sa pang-snacks ay ginagamit din namin ito sa pagluluto. Hinahalo namin siya sa lumpiang gulay. Kayo ba, saan nyo pa ginagamit ang singkamas? Paki-share na lang sa comment kung ano pa ang luto na pwede sa singkamas.